Binibigay ko ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon through His Son Jesus Christ. Pag-aaralan po natin ngayon ang henerasyon ni Adan hanggang sa kay Noah. Ano ang kahalagahan nito sa henerasyon natin ngayon? So pakinggan ninyo ng mabuti ang ating Bible story hanggang sa Bible study natin. Marami po kayong matututunan. Sa Genesis 5, ito ang kasaysayan ng lahi mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae at matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 years old nang ipinanganak niya si Seth sa kanyang larawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 930. Si Seth ay 105 nang maging anak niya si Enos. Nabuhay siya ng 807 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. So namatay siya sa gulang na 912 taon. 70 taon naman si Enos na maging anak niya si Kenan. Nabuhay siya ng 815 at nagkaroon ng iba pang mga anak. Namatay siya sa 905 na taon. Si Kenan naman ay 70 taon nang maging anak niya si Mahalalel. Nabuhay si Kenan ng 840 taon at nagkaroon ng ibang mga anak at namatay sa gulang na 910. 65 taon si Mahalalel na maging anak niya si Jared. Nabuhay siya ng 830 taon at nagkaroon ng ibang mga anak. Namatay siya sa edad na 895. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay si Jared ng 800 taon at nagkaroon ng ibang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962. 65 taon si Enoch na maging anak niya si Methuselah. 300 taong nabuhay si Enoch kasama ang Diyos at nagkaroon ng ibang mga anak. Umabot siya sa 365 at sa buong panahon niyo nabuhay siya kasama ang Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos ng buhay. Si Methuselah ay 187 taon na maging anak niya si Lamech. Nabuhay si Methuselah ng 782 taon at nagkaroon ng ibang mga anak at nabuhay siya ng 969 taon. Si Lamech naman ay 182 years old at nagkaroon ng mga anak. Sabi niya, isinumpa ni Yahweh ang lupang ito at ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noah ang pinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay si Lamech ng 595 taon at nagkaroon ng ibang mga anak. Namatay siya sa gulang na 777. Si Noah naman ay 500 na maging anak niya si Shem, Ham at Japheth. Si Adan ay nabuhay ng 930 years old. Pinanganak niya si Seth at naging anak naman apo si Enos, apo si Kenan, apo si Mahalalel, si Jared apo at naging anak naman si Enoch, naging anak naman si Methuselah, naging anak si Lamech hanggang ipinanganak si Noah. Pansinin ninyo ang kanilang edad. Nakaabot sila sa edad na 777, 800 plus and 900 plus kumpara sa henerasyon natin ngayon. Mahalaga ba ang genealogy? Opo, ang Diyos ay ang Panginoon ng kasaysayan noon, ngayon at magpakawalang hanggan. Mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng buhay ng bawat tao, henerasyon at bansa. Makikita rin natin ang malaking larawan ng layunin ng Panginoon sa kanyang mga nilalang, kahalagahan ng tao, pamilya at pagpapala sa masunurin at kaparusahan sa masasama. Mula sa anak ni Noah, makikita natin na si Shem papunta sa kanyang apo na si Abraham at Isaac. Ayon sa research ng mga ninuno natin, nagsasabi na tayo daw ay galing sa pamilya ni Joktan. Ninuno natin si Joktan. So kung ang Pilipinas nga ay ang dating Ophir, alam natin kung sino ang ating mga tunay na ninuno. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano, pag-ibig at biyaya at awa sa kanyang mga salita sa Biblia. At ipinakita niya kung gaano kahalaga ang bawat individual sa kanyang mga mata. Sabi niya, kaloob nga ni Yahweh ang ating mga anak. Ang ganitong mga supling ay pagpapalang mayroong galak. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan ay katulad ng payaso sa kamay ng isang kawal. Binigyan tayo ng Panginoon ng instruction kung paano mabuhay ng tama. Sabi niya, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ay nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Alagaan natin dapat ang ating pamilya. Ang sinumang hindi kumalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya
at mas masama pa kaysa sa di nananampalataya. Makakita natin ang katangian ng mga taong may takot sa Diyos. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Turuan natin ang ating mga anak. Ang mga utos niya itanim niyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa ating mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot niyo ito sa inyong mga kamay, bilang tanda, itali ito sa inyong ulo. Pinagpapala ang mga nagmamahal sa magulang. Igalang mo ang inyong ama at ina, sa gayoy nabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Tandaan natin, ang buhay natin ay nabibilang. Sa simula pa't itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Ang henerasyon ang nagpapakita ng pinagmulan ng pamilya, sino ang mga lahi ng pari at maharlika at napiling lahi ng Panginoon. Sa Hebrew, ang genealogy ay aklat ng henerasyon. Dito makikita ang pinangakong Misaya, mga ninuno ni Jesus at ang katuparan ng propesiya kung saan si Jesus nagmula. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesus Kristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Ang salita ng Diyos, tandaan natin, ay tama at tumpak. Ang sabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Alam niyo ba na si Joseph at Mary ay magkamag-anak? Tumpak ang propesiya na si Jesus ay nagmula sa angkan ni Haring David. Ang legal na titulo ni Jesus sa trono ni David ay sa pamamagitan ni Joseph. So pinili ng Panginoon ang kanyang mga anak. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapitasan sa harap niya. Upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan, habang pinapahayag niyo ang salitang nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Turuan natin ang susunod na henerasyon. Huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahangahangan niyang gawa. Sa mga kwento at testimonya na nakasulat sa Biblia, ang pananampalataya at pagsunod sa utos ng Diyos ay napakahalaga at dapat sundin ng bawat sangkatauhan. Mga magulang, ipasa ang pananampalataya sa susunod ninyong henerasyon. Ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin, at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay gantimpala sa humahanap sa Kanya. Pinakita ng ating mga ninuno ang kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid na tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya.
Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Si Enoch ang unang tao na raptured. Kinuha ni God ng buhay, sumunod si Elijah, at pagdating ni Jesus ay kukunin niya ang mga taong nananalig at sumusunod sa kanya. In Hebrew 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos at tungkol sa mga bagay na mangyayari na kahit hindi niya pa nakita, ay ginawa niya ang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo pero itinuring siyang matuwid ng Panginoon. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maililigtas ba niya ang kanyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ang isang kapatid at sabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya kung hindi ito ganito rin naman ang pananampalataya, kung hindi ito pakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Tingnan kung paano naging perpekto ang pananampalataya ni Abraham. Hindi ba't itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? Makikita mo ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Natupad ang sinabing ng kasulatan, sumasampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa siyang kaibigan ng Diyos. Dito niyo makikita na itinuring na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuting gawa at hindi dahil lang sa pananampalataya. Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili niya na tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Buhay na walang hanggan ang ibinigay niya sa mga taong nagpatuloy sa paggawa ng mabuti at paghangad ng karangalang kadakilaan at walang kamatayan. So sino naman ang masamang henerasyon? Ano ang sinabi ng Panginoon tungkol sa kanila? At ano naman ang mga tao na sumusunod sa utos ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ngunit nagkasala kayo sa Kanya at hindi kayo itunuring ng mga anak niya. Dahil sa inyong kasamaan, makasalanan kayo at madayang henerasyon. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonah. Isa man sa inyo ay hindi makarating sa lupaing aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Dahil sa kasamaan ng mga tao, hindi ibibigay ng Panginoon ang pangakong ibinigay sa kanilang mga ninuno. Ipin Mahigpit na ipinagbili ng Panginoon, huwag kang gagawa ng Diyos imahen ng anumang nilalang na nasa langit o lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingi ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangaluya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, naglalait ng kapwa, mandaraya at walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos, pinagwalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos.
Pinatawad tayo ng Panginoon dahil humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pero sa mga ngunit dahil sa matigas na inyong ulo at ayaw niyong magsisi doon sa mga hindi nagsisisi, lalo ninyong pinabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan ihahayag ang puot at katarungang paghatol ng Diyos. Nang mamatay ang mga tao sa henerasyong iyon, ang sumunod na salinlahi ay hindi nakikilala ang Panginoon, maging ang mga ginawa niya para sa Israel. Gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga imahen ng Baal. Nais ng Panginoon na humingi tayo ng tawad. Subalit kung pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang ninuno at tanggapin na naghimagsik sila laban sa akin at iyon ang dahilan kung bakit sila'y pinabayaan, kung sila'y magpakumbaba at magsisihan ang kanilang kasalanan, alalahanin ko ang aking kasunduan kay Jacob, kay Isaac at Abraham, at alahanin kong muli ang aking pangako patungo sa lupang pangako. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Mahal tayo ng Panginoon, kaya tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Hesus Kristo. Inialay niya ang sarili para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay at sakim. At hindi rin nararapat na marinig sa inyong mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Sa halip, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, walang taong mahalay ang malaswa ang pamumuhay at sakim ang mapabibilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos, sapagkat ang kasakiman ay tulad din sa pagsamba sa Diyos-Diyosan or idolatry. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduang ito ay magpapatuloy magpakailanman. Sumagot ang Diyos kay Moses, "Ako nga ang Diyos na gayon pa rin." Ito ang isagot mo sa kanila. Ang Diyos na gayon pa rin ang nagpadala sa akin. Sinabi pa ng Diyos kay Moses, "Sabihin mo ito sa mga Israelita. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno ni na Abraham, Isaac at Jacob ang nagpadala sa akin sa inyo. Kilalanin ako sa pangalang Panginoon magpakailanman, upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tulda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ang susunod na salinlahi ay maglilingkod sa inyo at tuturuan nila ang kanilang mga anak ng tungkol sa inyo, Panginoon." Psalm 49:11. Ang kanilang libingan ay magiging bahay nila magpakailanman. Doon sila mananahan kahit may mga lupaing nakapangalan sa kanila. Huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang mga gawa. Kailangan isalaysay ito sa bawat henerasyon ng inyong lahi. Araw-araw, inaalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid at tatanggap sila ng gantimpalang pangwalang hanggan. Ano ang mangyayari sa masamang henerasyon? Sabi ng Panginoon, ganito pa ang igaganti ninyo sa Panginoon, kayong mga mangmang at kulang sa pangunawa. Hindi ba't siya ang inyong ama na lumikha sa inyo at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa? Pinagselos niyo siya at ginalit ang Panginoon dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos na kasuklam-suklam. Naghandog sila sa mga demonyo na hindi tunay na Diyos. Nakita ito ng Panginoon at dahil sa kanyang galit, itinakwil niya sila sa na kanyang mga anak. Sinabi ng Panginoon, "Ako ang Panginoon noon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo'y inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan sa anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag niyo itong paglingkuran o sambahin dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos.
at ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinarusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa utos ko. Pinagselos nila ako sa mga hindi tunay na Diyos at ginalit nila ako sa kanilang walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Naglagablab na parang apoy ang aking galit. Susunugin nito ang lupa at ang lahat ng naroon, pati ang kailaliman ng lupa at ang pundasyon ng mga bundok. Padadalhan ko sila ng mga kalamidad at tatamaan sila ng aking mga pana. Gugutumin ko sila at mangangamatay sila sa gutom at karamdaman. Padadalhan ko sila ng mababangis na hayop para atakihin sila at mga ahas para sila'y tuklawin. Sa labas ng kanilang bahay, marami ang mamamatay sa labanan at sa loob nito'y maghahari ang takot. Mamamatay ang lahat, maging ang mga kabataan, matatanda at mga bata. Sinabi ko na, pangangala pangangalatin ko sila hanggang sa hindi na sila maalala sa mundo. Sila'y ibang bansa salat sa katuwiran, isang bansang wala ni pangunawa man. Kung sila'y matalino, naunawaan sana nila nangyari ang pagkatalo, kung bakit sila nagapi, sabihin nila ito. Nalalaman ng Panginoon ang kanilang ginagawa. Iniipon niya muna ito at naghihintay ng tamang panahon para parusahan sila. Sabi nila, ako ang nagi sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudula sila, malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Ipagtatanggol ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Kaawaan niya ang kanyang mga lingkod kapag nakita niya na wala silang lakas at kaunti na lang ang natitira sa kanila, alipin man o hindi. Tingnan niyo ngayon, ako lang ang Diyos, wala nang iba pang Diyos maliban sa akin. Ako ang pumapatay at ako ang nagbibigay buhay. Ako ang sumusugat at nagpapagaling at walang makakatakas sa aking mga kamay. Hahasain ko ang aking espada at gagamitin ko ito sa aking pagpaparusa. Gagantihan ko ang aking mga kaaway at pagbabayarin ang mga napupuot sa akin. Dadanak ang kanilang dugo sa aking pana at ang aking espada ang papatay sa kanilang katawan. Mamamatay sila pati na ang sugatan at mga bilanggo. Mamapatay pati ang kanilang mga pinuno. Mga bansa, purihin niyo ang mga mamamayan ng Panginoon, sapagkat gaganti ang Panginoon sa mga pumatay sa kanyang mga lingkod. Gaganti sila sa kanyang mga kaaway at gaganti siya sa kanyang mga kaaway at lilinisin niya ang kanyang lupain at ang kanyang mamamayan. Ang pag-asa ng buhay ay walang hanggan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayo mula sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ay nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapitasan at hindi nasisira. Dahil dito, dapat tayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lamang at dapat nating maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag patunayan natin na tunay ang ating pananampalataya, papupurihin kayo't pararangalan pagdating ni Hesukristo. Kahit hindi niyo siya nakita, ay mahal niyo siya. At kahit hindi niyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya at nag-uumapaw ang Kanyang kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Dahil tinatanggap niyo ang bunga ng pananampalataya niyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Ito ang kaligtasan, ito'y pinagsikapan sa liksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap sila bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na pinaalam nila ay hindi para sa kaibubuti
para sa ikabubuti nila kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan nyo na ang mga pangaral ng magandang balita, ang mga ipinahayag nila, nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnanais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umaasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Hesu Kristo bilang masunuring mga anak ng Diyos. Huwag kayong padadala sa masamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumatawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Alam naman ninyo kung ano ang pinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan nyo sa mga ninuno ninyo. Ang pinagtubos sa inyo, hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inahandog sa Diyos bago palikain ang mundo. Pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Walang pinapaboran ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama, kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Sa pamamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig niyo ay sa Diyos at umaasa kayo sa Kanya na muli niya rin kayong buhayin at pararangalan. Kaya mga kapatid, at dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan niyo, at ngayon ay magkaroon kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid niyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taus puso. Kaya kinakailangan mga kapatid na manalangin tayo sa kay Hesu Kristo lamang papunta sa langit. At kailangan din na tayo ay mabinyagang muli. Ang sabi ng Panginoon, dahil ipinanganak na kayong muli, kapag kayo ay na-born again, na binyagang muli, dahil ipinanganak na kayong muli, at ang kapanganakang ito'y hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoong Hesus ang maglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan tayong humingi ng tawad sa lahat ng kasalanang ating nagawa. Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa Biblia at kailangang mabinyagan tayong muli sa pangalan ng Panginoon ni Hesu Kristo at ng Holy Spirit, na alam natin, i-confess natin, isabihin natin sa ating bunganga na siya lamang ang ating Panginoon, na namatay siya sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. Hindi po si Mary ang namatay sa krus, hindi rin po siya ang nagbayad sa ating kasalanan, kundi si Hesu Kristo. Mahalin natin si Mary dahil siya ang nanay ni Hesu Kristo, igalang natin siya, pero hindi tayo dapat sa kanya magdasal, kundi kay Jesus at sa kay God po lamang. Dahil siya lamang, sabi ni Lord, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Wala pong makakapunta sa langit kung hindi dadaan sa kay Hesu Kristo lamang. Wala na pong iba. So mga kapatid, to God be the glory and praise. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Alam kong marami tayong matututunan sa salita ng Diyos. Thank you so much and God bless you. Ipopost ko uli kung sino yung nanalo sa ating video nung nakaraang video po natin. So ipopost ko po yun ng hiwalay. So abangan din po natin. Manood po kayo nito, mag-comment po kayo, ilagay ninyo ang inyong pangalan para makasali po kayo sa susunod naman nating raffle. God bless you po in Jesus' name. Amen.